Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, ang Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong may pinapanukalang batas ang inyong Senate Minority Leader na si Tito Sotto. Mukhang ambitious ito mga kababayan, napaka-laking bagay nito, no? Ang magbi-benefit nito yung mga pribadong manggagawa, no? Ewan ko lang kung kasama dito ang mga nasa mga gobyerno. Okay? O kasama rin ang, alam niyo na, yung mga public, no, public teachers, mga nurses, kasi government din naman yan. Okay, at ganun din po, si Ping Lacson po ay natutuwa. Tuwang-tuwa po si Senator Ping Lacson. Pinapalakpakan niya po itong isang mambabatas na ito. Okay, so, eto po mga kababayan, no, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, unahin natin mga kababayan, ito pong medyo lucrative, no, ambisyosong panukalang batas ng Minority Leader ng Senado na si Senator Tito Sotto. Dito po sa balita ng Enquirer.net. Sotto, private sector employees should receive 14-month pay. Actually, matagal ng balita ito pero na-cover na natin ito pero gusto ko lang balikan mga kababayan. Gusto po ni Tito Sen na magkaroon ng 14-month pay ang private sector. Ha? So, meron na kayong 13-month pay. Binibigay po yan bago mag-December 25 para po meron pang gastos, extra money sa mga dalawang holidays na darating. No, yung sinasabi nating Christmas daw at New Year. Okay, kasi engrande yung mga yan, ano? Medyo mamahal-mahal yan, lalo na ang mahal ang bilihin ngayon. So, gusto po ni Tito Sen na magdagdag pa ng isang parang 13-month pay. Magiging 14-month pay. May 13-month pay na kayo, may 14-month pay pa kayo. Paano mangyayari yun? Ito po. Senate Minority Leader Tito Sotto III has refiled. No-refile niya pala ito. Inuulit niya lang a bill requiring private sector employees to grant workers a 14-month pay to ease Filipino families' burden from rising costs of goods and services and help them manage educational expenses. The proposed 14-month pay will be in addition. In addition po ito. Hindi po mawawala ang 13-month pay already provided to workers under PD Presidential Decree number 851 enacted in 1976. Okay, so nung 1976 pa pala itong 13-month pay na ito. So itong 14-month pay, kung maa-aprobahan po ito, dodoble po kayo. Hindi mawawala yung 13-month pay. Hindi nito isusupersede o ia-amend yung PD 853 o 851, sorry, nung 1976. Hindi po. Presidential Decree 851, no, nag-aalaw na magkaroon ng 13-month pay. Hindi po yan mababago. Madadagdagan pa kayo. So, dalawa po ang matatanggap nyo na kabuang sahod na parang sahod nyo ng isang buwan. Kung sumasahod kayo sa isang buwan ng 10,000, magiging 20 million. Isang 13-month pay, isang 14-month pay. Ganun po yun. After almost 5 decades, the needs and cost of living of every Filipino workers have drastically changed. Thus, it is high time that employees in the private sector, binabanggit niya lang, private sector, receive their 14-month pay. The proposed measure states that the minimum 14-month pay shall not be less than 1/12 of the total basic salary earned by an employee within the calendar year. Sotto suggested that the 13-month pay be released, June 14 daw. Yung kalahating taon, doon nyo tatanggapin yung 13-month pay nyo to help workers cover their children's educational expenses. Samantala, yung 14-month pay should be given no later than December 24th
to assist families with holiday and year-end costs. Oh, may punto naman. Magaling, magaling. Kasi sa June, pasukan, kinakailangan bumili ng mga gamit ng mga bata. Pagdating sa December, holiday break, malaki ang gastusin din, ha? The proposed law would cover all non-government rank. Uy. And file employees, workers under the Kasambahay law, and others already entitled to 13-month pay, provided they have worked at least 1 month during the calendar year. Kailangan nakapagtrabaho ka ng isang buwan sa loob ng isang taon. Kasama yung mga kasambahay, and others already entitled to 13-month pay. Distressed companies, non-profit institution experiencing major income declines, and employers already providing a 14-month pay or its equivalent will be exempt from... syempre nga naman, nag-i-struggle na nga yung company. Magbibigay ka pa ng 14-month pay exempted daw sila. The bill has exemptions for qualified employers so as not to burden struggling businesses, which are equally important for our economy. Tama naman yan. Huwag niyong porsiguduhin kasi kawawa rin itong mga employers na ito. Yung mga struggling employers, huwag niyong i-obliga na ganito. Dapat i-bet mo ng husto yan, Tito Soto. Dapat meron diyang mag-iimbestiga kung itong employer nga ito, baka nagsisinungaling nga naman. Mahirap naman yon. Dadayain mo ang mga empleyado mo. Maging honest. Hindi tulad ng DPWH, Department of People Without Honesty. Diba DPWH daw? Department of People Without Honesty. Ayan ha. So maganda po yan. Sana kung makikita nating magandang benefits niyan sa mga both sides, employers and employee ng private sector, maganda po. Okay? Sa mga may mga kasambahay, yung mga amo, baka magreklamo kayo. Ang tanong dito, baka magreklamo na naman ng mga labor groups. Yan na naman tayo. Ayan. Ngayon, ano lang po ang masasabi dyan ng majority leader ng Senado, si Joel Islaying. Ay mali, si Joel Villanueva pala. Sorry po, Joel Villanueva. Ganon din po sa ulat ng Inquirer. Senate ready to deliberate on bill seeking 14-month pay. Sabi ni Villanueva, ready na daw silang itakil yan. The Senate Labor Committee is open and ready to hear the measure seeking to require the private sector to pay their employees 14-month pay. Sabi ni Villanueva, we are ready to hear it. We are ready to hear both sides, especially the stakeholders. Yung si Tito Sen, saka yung mga shareholders o stakeholders, yung mga employers. We want to find out its effect. Correct, tama naman. However, the senator said he has yet to read the refiled bill and he wants to hear from the horse's mouth the positions on the 14-month pay proposal. Horse's mouth, meaning yung mga authors and co-authors. The measure did not reach the plenary floor in the 17th Congress pa pala to. I think kay Pinoy ito, as some sectors have expressed objection to the measure. May mga nagparamdam din ng objections and unfortunately, we were so busy. Siguro nandun na si Villanueva nung 17th Congress. So, we'll see. I hope and pray this time around we have another 3 years of a shot to tackle and deliberate this in such a way na makita natin lahat ng anggulo at makita natin. If this will help, why not? Ay, makakatulong ng malaki yan sa mga employee, lalo na sa private sector at sa mga kasambahay. Okay, sana naman, matakil nyo yan. Now, punta naman tayo dito kay Ping Lacson. Si Ping Lacson po, tuwang-tuwa mga kababayan. Bakit? Kasi parang may kasama na po siya na fiscalizer. Mayroon na siyang na-impluensyahan na huwag tumanggap ng suhol, ng pagnanakaw, pangbubutas sa kaban ng bayan, mga kababayan. Ano po yun? Si Ping Lacson po, tuwang-tuwa dahil nga po, meron na siyang kasama na isang mambabatas na inayawan yung suhol ng isang district engineer dyan po sa Batangas na DPWH. Meron pong isang district engineer na lumapit sa isang mambabatas na taga Batangas na walang iba ang pangalan ay si Congressman Leandro Libiste
na sinusuhulan po siya ng 360 million na 10% po yon doon sa budget na 360 billion para sa gagawing infrastructure doon sa lugar nila. Tinanggihan po ni Congressman Libiste na entrap po yung district engineer at siya po ay hinuli. At nung nalaman po yan ni Senator Ping Lacson, ayan po sa kanyang Twitter o sa kanyang X account. My snappy salute to neophyte Congressman Leandro Libiste. I believe ito po ay anak ni tama ba si Ligarda? Si Loren Ligarda. Batangas 1st District for the successful police entrapment operation. Inintrap po talaga itong corrupt DPWH district engineer who tried to bribe him with a 360 million in kickbacks from infra projects in his district. May his tribe increase. Tama po. Sana po maulanan si Congressman Libiste at dumami pang mga katulad niya. Sana Congressman Libiste hindi ito ningas kugon sa party mo Sana hindi lang ito parang showy-showy lang. Sana tuloy-tuloy ito. Mukha namang bilyonaryo naman po ang pamilya ninyo, hindi nyo na kailangan ito. So ito, itong batang ito na congressman ay isang ehemplo po. Sana maging ehemplo kayo ng ibang mga congressman na kayo po ay hindi katulad nila ng mga mandarambong, mga mambubutas ng kaban ng bayan, na kayo po ay gagawa ng tama. Sana magising ang mga congressman, yung mga batang congressman. Huwag kayong tumulad sa mga buhaya na mga seasoned congressman dyan na tulad ni Polong Duterte, na may 51 billion na hanggang ngayon nananahimik. Okay, hindi kayo katulad dyan nila Rizaldico na insert ng insert at yung sino pa. Congratulations po Congressman Libiste, sana dumami pang katulad mo. Sana dumami pang mga kabataan na tapat, hindi tulad ng DPWH na Department of Persons Without Honesty. Congratulations po, no? Maraming salamat at may katulad mo na talagang lumalaban sa korupsyon. Kasi kung tinanggap mo yan, wala. Walang mangyayari. Nakaw dito, nakaw doon. Salamat po Congressman Libiste, no? At least tama ang iyong ginawa. Okay? So yan po, no? Dan naman sa district engineer na yan, dapat sa'yo, bitayin na lang para hindi ka na pamarisan. Congratulations at may political will si Congressman Libiste. Meron na pong kampon si Senator Pampilo Lacson pagdating sa paglaban sa mga illegal na gawain, no, sa korupsyon sa gobyerno. Okay? Good job po, no? So nakaka-proud po 'yan, lalo na ang mga magulang niyan. Okay? So sana tuloy-tuloy 'yan. Sana hindi 'yan ningas kugon. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.